In this video, we will talk about stable dollars, ang posibilidad ng pangatlong reinvention ng dollar sa tulong ng stablecoin. Nabasa ko lang to sa Coindesk at i-share ko sa inyo para magka-idea din kayo sa mga future development about stablecoin. Big deal din kasi ito at isa sa pinaka-importanteng parte ng transition ng traditional money to tokenized market. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Lipas na halos 8 dekada, parang tatlong mahahaba ngunit magkakaugnay na yugto ng isang multi-billion production ng evolution ng US dollar. Act 1, ang Euro-dollar era. Ito yung panahon noong 1950s kung kailan ang mga deposito na denominated in USD pero nakapark sa mga bank sa labas ng Amerika. Partikular sa City of London ay biglang tumaas. Bakit? Simple lang, gusto ng Soviet bloc at ng mga exporter sa continental Europe na hawakan ng dolyar pero ayaw nilang mapasailalim sa capital control. Kaya naghanap sila ng bangkong pwedeng tumanggap ng dollar deposits nang walang Washington oversight. Mula noon, lumaki ang offshore balance, naging lifeblood ng post-war reconstruction at ng lumalagong global trade. Billion-bilyong offshore dollars ang na-create at nag-spawn ito ng multi-trillion shadow banking ecosystem na sa kalaunan ay naging pundasyon ng modernong forex market at interest rate swaps. Ang Act 2 naman ang petrodollar deal. Taong 1974, kasagsagan ng oil embargo at stagflation, nag-negotiate ang US Treasury at State Department kay King Faisal at sa iba pang OPEC leaders. Presyuhan nyo lahat ng langis in dollars at kami na may magbibigay ng security guarantees, political cover at isang malalim na market para sa petrodollar surplus nyo, ang US Treasury market. Ang resulta nun, a global oil for dollars flywheel. Bawat bansa na gustong bumili ng crude, Japan, Germany, India, Brazil, kinakailangan humawak muna ng USD reserves. Pagkatapos, ang petrodollars na kinita ng mga petrostate ay ipinark nila pabalik sa US securities. Ganito lumalim ang demand para sa treasury bills at ganito rin nag-evolve ang dollar bilang undisputed energy currency. Sa Act 3, ang kasalukuyang yugto ang stable dollar epoch at hindi lang ito incremental tweak kundi isang full stack reimagining ng mismong mekanismo kung paano gumagalaw at nagka-clear ang dollar sa digital age. Ang USD-backed stablecoin gaya ng USDT ni Tether at USDC ni Circle ay lumampas na sa $230 billion ang combined circulating supply at kadalasan sa on-chain settlement volume daig pa nila ang PayPal at Western Union. Minsan pati Visa sa daily value transferred. Sa isang sentence, muling na-imbento ng dollar ang sarili nito bilang monetary API, isang permissionless programmable unit na nagsesettle sa loob ng ilang segundo at halos wala pang sentimos ang fee. Paano ito nangyayari sa tunay na buhay? Isipin mo si Aling Junisha, isang market vendor sa Yaba Market sa Lagos. Dati kapag gusto niyang mag-import ng spare parts galing Guangzhou, kailangan niyang mag-convert ng Naira to USD sa black market na may 15 to 20% spread tapos maghintay ng swift confirmation na inaabot pa ng 3 araw. Ngayon, pwede siyang tumanggap ng USDC via QR code, diretso sa phone wallet niya at makapag-place ng order sa supplier na tumatanggap din ng stablecoin. Nai-skip niya ang slippage at clearance logs. Sa loob ng 1 araw, nakaka-restock na siya. Lumipat naman tayo sa Singapore, isang multi-strategy hedge fund ang kailangan mag-park ng idle cash habang naghihintay ng macro catalyst. Sa halip na i-hold bilang low-yield bank deposit, ide-deposit nila ito sa on-chain T-bill vaults, tokenized treasuries na nagbibigay ng halos 5% yield workflow. Linggo ng gabi pa lang, pwede na silang mag-mint ng tokenized T-bill shares. Lunes ng umaga sa New York, linggo pa rin ng gabi sa Singapore, ready na ilipat ang dollar na iyon sa swap o derivatives venue, walang correspondent bank, walang cut-off. Sa Pilipinas, si Pedro na freelance designer ay tumatanggap ng bayad in USDC. Real-time niyang naite-trade ito sa local crypto ATM network kaya zero na ang 7% remittance fee at wala na ring Friday to Monday clearing lag. Stablecoin in essence ay parang tunneling protocol na umiiwas sa matitinding friction points ng TradeFi rails, cross-border forex spreads
Nostro Vostro account, BatchNet settlement at correspondent bank compliance checks. Habang lumalaki ang scale, tumitindi ang legitimation sa Capitol Hill, umuusad ang Genius Act generating enhanced network involving USD stablecoins na layong bigyan ng federally chartered status ang issuers at direktang access sa Federal Reserve master accounts. Sa loob ng Treasury may modelong nagpo-project ng 2 trillion stablecoin float pagsapit ng 2028, malapit sa buong stock ng euro-dollar noong early 1990s. Plausible ito, hawak ng Tether at Circle lang mahigit 90% share at higit 80% ng reserve nila ay short-dated treasuries. Foreigners are effective holding digitized T-bills that clear in 30 seconds. Lumilipat ang network effect ng dollar mula sweep empty message papuntang smart contract calls. Pinahahaba palalo ang domination ng hindi nagpiprint ng bagong papel na pera. Ngunit hindi ito automatic na happy ending. Kapag ang ikatlo na offshore USD float ay nasa smart contracts na, sino ang may hawak ng monetary spigot? Kung may exogenous shock ay kailangan mag-inject ng liquidity, paano ipapasa ng Fed ang policy stance kung nakalock sa DeFi pools ang malaking bahagi ng dollar? At kung biglang i-blacklist ng issuer ang wallets ng milyon-milyong maliliit na users dahil sa sanctions o regulatory order, ano-ano ang recourse nila? May blueprint para balansehin daw ang innovation at systematic safety. Una, pwede nilang gamitin ang Base 3 framework, 100% high quality liquid assets backing plus dagdag na liquidity coverage ratio para sa intraday on-chain redemptions. Pangalawa, they can publish on-chain and real-time proof of reserves attestations gamit ang Merkle 3 feeds na sinasay ng independent auditors para itong live Bloomberg terminal na libre at transparent. Pangatlo, gagawing mandatory ang interoperability sa iba't ibang blockchain upang maiwasan ang winner-takes-all custodianship at single point of failure. Pang-apat, makapag-extend ng FDIC-style insurance sa tokenized deposits para maramdaman ng end users ang parehong safety net na meron sa traditional na bank accounts. Kung magawa ito, makakalikha ang Estados Unidos ng digital dollar MOAT na babara sa kahit anong foreign CBDC. Kasama na ang digital yuan ng China. Kung baliwalain, lilipat sa offshore ang issuance at hahabulin ng Washington ang isang shadow system na hindi na nito kontrolado. Historically, laging nakaangkla ang dollar hegemony sa dominant trade artery ng bawat era. Sa Reconstruction period, Eurodollars ang nagpondo ng rebuilding ng Europe. Noong fossil fuel century, petrodollars ang pumirma sa global circulation. Ngayon, sa edad ng cloud computing, SaaS at gig economy, stable dollars ang magiging default lubricant. 10 taon mula ngayon, baka hindi mo na mapapansin ang tokens. Parang hangin na lang sila sa lahat ng transaction. Magkakape ka sa Makati, nakapresyo sa pesos ang latte, pero nagsettle in tokenized USD sa loob ng 3 segundo. Sa layer ng tech, karamihan ng stablecoin volume ay nasa Ethereum at Tron, pero pumapasok na rin ang Solana, Base at mga ZK rollups. Bumababa ang gas fees, kaya bumababa rin ang switching cost mula centralized e-money papunta sa on-chain dollars. Sa user experience, halos kasing simple na ng GCash QR scan ang mag-send ng USDC at may account abstraction wallet na nagtatago ng cryptographic complexity. Isipin mo rin pwedeng ma-tokenize hindi lang cash at T-bills kundi pati agency MBS, muni bonds at inflation-linked TIPS. Kapag ganito kalawak ang collateral mix, lalakas lalo ang resiliency ng backing at lalapit pa ang stable supply sa monetary policy transmission ng Fed. May geopolitical undercurrents din kung mag-enforce ang US ng extraterritorial sanction at piliting i-freeze ng issuer ang addresses na nauugnay sa isang non-aligned sovereign wealth fund, maaaring mag-fork ang contract o lilipat ang liquidity sa EU regulated issuer, samantala ang BRICS bloc ay nag-experiment sa multi-CBDC bridge na walang single currency dominance. Kaya ang tanong, isusulat ba ng Estados Unidos ang ikatlo nitong malakihang reinvention o hahayaan itong ibang jurisdiction ang gumawa ng rules of the road? Kung tinatrato ng Congress at ng Fed na parang footnote lang ang stablecoins, tutuloy pa rin ang wave ngunit offshore. Kung yayakapin nila at lagyan ng malinaw na guardrails, posibleng ang treasury-backed on-chain dollars ang maging universal settlement layer. Mas neutral pa kesa sweep sa mata ng global citizen. Imagine sa taong 2035, pumasok ka sa isang cafe at bayad ka ng pesos o pounds pero sa background nagsesettle ito bilang programmable dollars na may auto-split sa savings, investment at donations. Ang payroll mo ay wallet native at auto-routes capital ayon sa personal rule set. Ang brokerage ay nag-i-issue ng note token
sense, bearer instrument na pwedeng i-collateralize sa DeFi para sa margin calls within seconds. Sa consumer protection side, kailangan pa rin ng adversarial testing ng smart contracts, tamang oracle design at dispute resolution process. Hindi sapat ang purely technical fix, kailangan ng parallel policy, legal at diplomatic framework. Sa dulo, stablecoin are not just another crypto fad. Sila ang digital incarnation ng dollar, nakarap sa cryptographic rails at ready i-deploy kahit saan basta may internet. Harness them with thoughtful regulation, transparent oversight at interoperable tech standards at tuloy-tuloy ang domination ng greenback sa software age. Kapag binaliwala, magre-reroute ang transformative energy pero baka hindi na Washington ang nasa upuan ng driver. I hope nakadagdag ito sa kaalaman nyo about stablecoin, kung gaano ka-importante ang development na nagaganap dito, ang lifeblood ng cryptocurrency. Kung ang lahat ng tao ay alam na gumamit ng stablecoin, then mas magiging madali ang exposure nila sa ibang crypto. Okay? So yun lang ang video natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.